Tahimik ka, hindi ka maingay, hindi ka madaldal. At dahil dito, iniisip ng ilan na mahina ka, na marupok ka, na hindi ka makikilala, na hindi ka igagalang. Parang wala ka raw presensya, sabi nila. Parang hindi ka pansin. Pero sila'y mali dahil hindi nila alam ang totoo. Sa ilalim ng katahimikan mo, may apoy na hindi nila makita. Isang apoy na hindi nakikita, pero nararamdaman ng mga nakapaligid sa'yo. Isang apoy na hindi sumisigaw pero nagliliyab sa ilalim ng bawat salita na hindi mo sinambit. May bigat ng isang tao na may disiplina. Isang tao na piniling kontrolin ang sarili kaysa sumabay sa ingay ng lahat. Tahimik ka, pero hindi ibig sabihin na wala ka. Tahimik ka, pero hindi ibig sabihin na mahina ka. Dahil ang tunay na lakas ay hindi palaging maingay. Kadalasan ito'y nasa mga taong marunong magtimpi. Ngayon pag-usapan natin ang 7 paraan para respetuhin ka ng mga tao. Kahit hindi ka maingay, kahit tahimik ka lang. Hindi para mangolekta ka ng papuri. Hindi para ipagyabang mo sa kanila. At lalong hindi para magustuhan kanila. Ito ay para maging isang tao na hindi nila basta-basta matitinag. Isang tao na kahit walang salita ay may bigat na hindi nila maikaila. At para diyan, kailangan nating pag-usapan kung paano maging tunay na malakas, hindi sa labas kundi sa loob. Kung paano ka magiging bato sa gitna ng unos. Kung paano ka magiging apoy na hindi nila makita pero hindi nila kayang patayin. Number 1. Pumili ng mga salitang may bigat. Maraming tao ang parang tambol maingay pero walang laman, parang mga kuliglig sa gabi. Maingay pero kapag nilapitan mo wala palang saysay. Maraming salita, maraming sigaw, pero sa dulo hindi nila kayang tumahimik dahil takot sila sa sarili nilang kawalan. Pero ikaw dapat ang kabaligtaran. Hindi ka tambol, hindi ka kuliglig. Ikaw ang espada, matalim, tahimik bago umatake. At kapag gumalaw ka, kapag nagsalita ka, ramdam nila ang bigat. Hindi dahil sa dami ng salita mo, kundi dahil sa lalim ng mga ito. Sinabi ni Epictetus, "We have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak." Hindi biro ang paalala niyang ito. Sa mundo na lahat gustong marinig, kakaiba ang taong mas pinipili ang makinig. Kakaiba ang taong marunong maghintay, magmasid at pumili ng tamang sandali para magsalita. Kung ang bawat salita mo'y may bigat, kung hindi ka basta-basta naglalabas ng opinyon o reklamo, mararamdaman nila na hindi ka basta matitinag. Kapag hindi mo pinupuno ang hangin ng mga walang saysay na salita, unti-unti nilang mararamdaman na hindi ka basta-basta maaapakan. Tandaan, hindi mo kailangang punan ng katahimikan, hindi mo kailangang sabayan ang ingay ng karamihan. Hindi mo kailangan makipagpaligsahan sa sigawan nila. Ang katahimikan mo ay isang sandata. Isang sandata na nakakatakot para sa mga taong hindi kaya ang sarili nilang mga iniisip. Dahil ang isang taong marunong manahimik ay isang taong marunong magtimpi. At ang taong marunong magtimpi ay isang taong mahirap talunin. Kaya kapag pipiliin mong magsalita, siguraduhin mong sulit ang katahimikan na pinutol mo. Siguraduhin mong ang bawat salita mo'y parang bato, hindi madaling baliin at hindi madaling kalimutan dahil sa dulo, hindi dami ng salita ang bumubuo sa respeto ng tao, kundi bigat ng mga ito. Number 2, panindigan ang mga prinsipyo mo kahit mag-isa. Sa isang mundo ng mga nagpapanggap at sumasabay sa agos, bihira ang may lakas ng loob na humiwalay. Bihira ang may tapang na tumayo kahit walang pumapalakpak, kahit walang sumusuporta, kahit lahat ng mata nakatingin sa kanya na parang siya'y baliw. At iyon ang dahilan kung bakit ang isang tao na naninindigan kahit mag-isa ay hindi lang iginagalang kundi madalas kinatatakutan. Dahil hindi nila alam kung saan nanggagaling ang tibay mo. Hindi nila alam kung paano ka nabubuhay, na hindi nakadepende sa tingin nila. Hindi nila maintindihan kung paano mo natitiis ang lamig at bigat ng pagiging mag-isa at nakangiti ka pa rin. Sinabi ni Seneca, "We are always complaining that our days are few and acting as though there would be no end of them." Sa madaling salita, inuubos natin ang mga oras natin sa pagsabay sa iba, sa pagpapanggap para magustuhan nila tayo at nakakalimutang may hangganan ng buhay. Kung alam mo kung sino ka at ano ang pinaniniwalaan mo, hindi mo na kailangan ng pahintulot ng iba para manindigan. Hindi mo na kailangang magpaalam para ipaglaban ang tama. Hindi mo na kailangang manghingi ng kumpirmasyon
para piliin ang landas na alam mong tama para sa'yo. Kahit tahimik ka lang, kahit hindi ka sumisigaw, ang tindig mo kung matatag ay mararamdaman nila. May mga silid na mapapasok ka na hindi mo kailangang magsalita para mapansin. Sapat na ang tindig at tingin mo para malaman nilang hindi ka basta-basta. Sa katahimikan mo, ipakita na hindi ka madaling tiklupin ng opinyon nila. Sa katahimikan mo, ipakita na hindi ka natatakot mag-isa dahil hindi ka talaga nag-iisa. Kasama mo ang sarili mong konsensya, kasama mo ang mga prinsipyo mo na hindi kayang nakawin ni numan. Dahil pag ang isang tao ay nakikita nilang hindi basta-basta nadadala ng ingay ng karamihan, na hindi natitinag ng mga tanong at kutya, tahimik man siya o hindi, makikita nila ang lakas niya at mapipilitan silang igalang ka kahit hindi nila aminin. Sa mundong ito, ang isang taong marunong tumayo mag-isa ay parang bato sa gitna ng ilog, hinahampas ng tubig pero hindi naaagos. At sa ganitong klase ng katahimikan at katatagan, nagmumula ang tunay na respeto. Number 3. Ayusin ang anyong panlabas, hindi para sa kanila kundi para sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagiging maporma. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas. At lalong hindi ito tungkol sa pagkuha ng atensyon. Ito ay tungkol sa disiplina. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. At ito ay tungkol sa pagpapakita, kahit walang salita, na kontrolado mo ang sarili mo mula ulo hanggang paa. Ang katawan mo, ang postura mo, ang mga galaw mo, ang pananamit mo, lahat ng ito ay isang tahimik na pahayag sa mundo kung sino ka. At kapag pinabayaan mo ang mga ito, ipinapahayag mo rin na hindi mo gaanong pinahahalagahan ang sarili mo. Tandaan mo, ang isang taong hindi marunong alagaan ang sarili niyang katawan ay madalas ring hindi marunong alagaan ang kanyang isipan. At ang isang taong hindi marunong alagaan ang kanyang isipan ay madaling baliin, madaling apakan, at madaling mawala. Sinabi ni Marcus Aurelius, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Kung anong iniisip mo tungkol sa sarili mo, yun din ang makikita nila sa anyo mo. Kung magulo ka, malikot ka, marumi ka, pabaya ka, sinasabi mo rin sa mundo na ganyan ka sa loob mo. Pero kung malinis ka, simple pero maayos, mahinahon pero may tindig, sinasabi mo rin na may disiplina ka sa loob. Kapag pumasok ka sa isang silid, hindi mo kailangan sumigaw para mapansin. Kung tama ang tindig mo, diretso ang likod mo, maayos ang bihis mo, at tahimik ang mga mata mo, mararamdaman nila ang bigat mo kahit wala kang sinasabi. Minsan ang respeto ng mga tao ay hindi galing sa kung ano ang sinabi mo, kundi kung paano mo dinadala ang sarili mo. At hindi ito para sa kanila, hindi ito para sa mga mata nila, hindi ito para sa mga salita nila. Ginagawa mo ito dahil may obligasyon ka sa sarili mo na ipakita sa mundo ang disiplina at dignidad mo. Ang katawan mo'y parang templo. Hindi mo kailangan itong gawin magarbo, pero kailangan mo itong panatilihing malinis at matatag. Kapag marunong kang mag-alaga sa sarili mo, marunong din silang mag-alinlangan bago ka maliitin. Hindi nila madalas masabi kung bakit, pero nararamdaman nila. Hindi ko ito basta-basta pwedeng lapastanganin. Kaya tandaan, ayusin mo ang sarili mo. Hindi para sa kanila kundi para sa iyo. Dahil ang paraan mo ng pagdadala ng sarili mo ay unang panalo sa labang tahimik ng buhay. Number 4. Maging mapagmasid at mapagmatiyag. Ang mga pinakamakapangyarihan sa mundo ay hindi laging ang pinakaingay. Hindi sila ang pinakamadaldal sa silid, hindi sila ang unang bumabati, hindi sila ang laging nasa gitna. Sila ang nasa sulok, tahimik nakaupo pero nakikita ang lahat. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa dami ng sinasabi mo, kundi sa lalim ng pagkaunawa mo. At ang lalim na iyon ay dumarating lamang sa mga marunong magmasid. Bago ka magsalita, unawain mo muna ang silid. Bago ka kumilos, basahin mo muna ang mga tao. Bago ka magdesisyon, timbangin mo muna ang lahat. Sa bawat silid na papasukin mo, laging may dalawang uri ng tao. Ang mga gustong marinig at ang mga gustong makakita. Ang unay laging bumubulong, nagtataas ng kamay, sumisigaw para mapansin. Pero ang pangalawa, tahimik. Dahil alam niyang habang sila'y nagsasayang ng lakas sa salita, siya ay nangongolekta na ng impormasyon. Ito ang dahilan kung bakit sabi ni Epictetus, "It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows." Hindi ka matututo kung iniisip mong alam mo na ang lahat. At ang mga maingay, madalas iyon ang problema nila. Puno ang isip nila ng sariling ingay. Kaya wala nang puwang para matuto. Kaya piliin mong magmasid muna.
Basahin mo ang mukha nila, ang mga galaw nila, ang mga titig nila. Tignan mo ang hindi sinasabi. Pakinggan mo ang pagitan ng mga salita. Dahil ang mga taong marunong makinig at tumingin ay nakikita ang mga bagay na hindi mapapansin ng mga maingay. Maraming tao ang mabilis magsalita at mabagal mag-isip. Marami ang nauuna ang bibig bago ang isip. Ikaw, baguhin mo iyon. Mabilis kang magmasid, mabagal magsalita, dahil minsan ang hindi mo sinabi ay mas malakas kaysa sa anumang salita na maari mong sabihin. Kapag pinili mong manahimik at manood, mapapansin nilang may lalim ka na hindi nila maabot. Hindi nila alam kung ano ang iniisip mo at doon sila nagiging hindi komportable. Doon sila natututo na igalang ka, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa hindi mo pa sinasabi. Dahil sa dulo, ang mundo'y hindi para sa pinakamalakas sumigaw, kundi para sa pinakamagaling. Number 5. Pag-aralan ang iyong damdamin at disiplinahin ang mga ito. Ito marahil ang pinakamahirap at ang pinakamahalaga sa lahat, dahil lahat tayo sa ilalim ng ating balat ay may mga apoy na gustong sumiklab. Galit, takot, inggit, pagdududa. Madalas akala natin hindi natin sila mapipigilan, na para bang natural lang silang sumabog at wala tayong laban. Pero hindi iyon totoo, dahil ang tunay na lakas ay hindi ang pinakamalakas sumigaw, hindi ang pinakamabilis magalit, hindi ang pinakamatapang na sumugod. Ang tunay na lakas ay naroon sa mga taong nakakatitig sa sarili nilang galit at hindi sumusuko rito. Nasa mga taong nararamdaman ang takot pero hindi nagpapatalo rito. Nasa mga taong naiinggit pero hindi hinahayaan itong lasunin sila. Sabi ni Seneca, "No man is free who is not master of himself." Kung alipin ka ng sarili mong damdamin, paano ka magiging malaya? Kung madali kang galitin, paano ka igagalang? Kung madali kang takutin, paano ka nila titignan bilang matatag? Hindi mo kailangang ipakita ang lahat ng nararamdaman mo. Hindi mo kailangang iparamdam sa lahat na galit ka. Hindi mo kailangang ipaalam na natatakot ka. Hindi mo kailangang ikwento na naiinggit ka dahil sa bawat sandaling pinapakita mo sa kanila ang bagyo sa loob mo. Ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihan para gamitin ito laban sa iyo. Pero kapag pinili mong tumahimik sa gitna ng unos, kapag pinili mong ngumiti kahit nanlalamig ka sa takot, kapag pinili mong manahimik kahit kumukulo na ang dugo mo, doon sila magsisimulang mangamba sa iyo. Doon sila magsisimulang igalang ka dahil hindi nila alam kung ano ang iniisip mo. Hindi nila alam kung ano ang susunod mong hakbang at higit sa lahat, hindi nila alam kung paano ka babaliin. Ang katahimikan mo sa gitna ng bagyo ay isang uri ng lakas na hindi nila maintindihan at hindi nila kailanman matutularan. May mga sandali sa buhay na gusto mong sumigaw, gusto mong itapon lahat, gusto mong patunayan na tama ka, na nasaktan ka, na galit ka. Pero tandaan mo, bawat pagsabog mo ay isang pagkatalo at bawat pagtitimpi mo ay isang tagumpay. Kung gusto mong igalang ka kahit tahimik ka lang, kailangan mong matutunang pigilan ang sarili mo kapag lahat ng tao ay sumasabog na. Ikaw ang bato sa gitna ng kanilang apoy. Ikaw ang apoy na hindi nila kayang palakihin o patayin. Ikaw ang katahimikan na kinatatakutan nila. Dahil sa dulo, ang pinakamalakas ay hindi ang pinakamabilis sumuntok, kundi ang pinakamatagal tumindig nang hindi bumibigay sa sarili niyang mga multo. Number 6. Gumawa ng mabigat na mga gawa, hindi mabigat na mga salita. Walang halaga ang mga pangako kung hindi mo naman tinutupad. Walang saysay ang mga plano kung hindi mo naman ginagawa. At walang bigat ang mga salita kung hindi ito sinusuportahan ng mga gawa. Maraming tao ang dalubhasa sa pagsalita. Dalubhasa silang magkwento, mangako, magpaasa. Ang dila nila'y matalim, pero ang mga kamay nila'y laging walang ginagawa. Puno ng salita ang hangin, pero hungkag ang lupa kung saan dapat nakatanim ang mga gawa. Pero ang isang tao na tahimik at gumagawa hindi nagwawala sa salita ay isang tao na hindi basta-basta. Hindi niya kailangan ipaliwanag ang sarili niya. Hindi niya kailangan ipangalandakan ang plano niya. Dahil alam niyang ang mundo ay hindi nababago ng ingay, kundi ng gawa. Sinabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Hindi mo kailangang patunayan sa kanila na ikaw ay mabuti. Hindi mo kailangang ipangalandakan kung anong kaya mong gawin. Ipakita mo na lang sa gawa, sa kilos, sa aksyon. Dahil sa dulo, hindi mo maitatanggi ang katotohanan. Ang isang mabigat na gawa
ay mas malakas kaysa sa 1,000 magagandang salita. Kapag nagtrabaho ka ng tahimik, makikita nila ang resulta. Kapag ginawa mo ang dapat gawin, kahit walang nakatingin, mararamdaman nila ang presensya mo. At kapag hindi mo na kailangan magpaliwanag, doon ka pinakakagalang. Tandaan mo, ang mga salitang magaan madalas mabilis ding mawala. Pero ang mga gawa, lalo na kung mabigat at makabuluhan, mananatili kahit wala ka na. Hindi mo kailangang sabihing matatag ka, ipakita mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka nararapat, patunayan mo. Hindi mo kailangang mangako, kumilos ka. Maraming tao ang malakas mag-ingay, pero mahina sa paggawa. Kakaunti lang ang tahimik, pero gumagawa, at sila ang tunay na iginagalang. Kaya huwag mo nang ubusin ang oras mo sa pagpapaliwanag. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo sa pagtatanggol ng sarili mo gamit ang mga salita. Gawin mo na lang, tahimik. Pero walang kapantay ang bigat. Dahil sa dulo, hindi ka nila aalalahanin sa mga sinabi mo. Aalalahanin ka nila sa mga ginawa mo. At kung paano mo iyon ginawa kahit walang salita. Number 7, alamin kung kailan umalis at umakyat. Sa huli, may mga sitwasyon na kahit anong disiplina mo, kahit gaano kabigat ang katahimikan mo, kahit gaano ka katapat at katatag, hindi ka pa rin igagalang. At dito sa pinakamadilim na bahagi, makikita ang pinakamalaking lakas. Ang lakas na lumakad palayo, tahimik, matatag, at hindi na lumilingon. Dahil hindi lahat ng laban ay dapat salihan, hindi lahat ng tao ay karapat-dapat pakinggan, at hindi lahat ng mesa ay karapat-dapat upuan. Minsan hindi dahil mahina ka kaya ka umaalis, kundi dahil masyado ka ng malaki para magkasya sa maliit nilang mundo. Hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil ayaw mong ibaba ang sarili mo sa ingay nila. At hindi dahil wala kang laban, kundi dahil alam mong hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa mga hindi makakita ng halaga mo. Sabi ni Ryan Holiday, isang modernong guro ng pilosopiya, "Ego wants everyone to like us. Self-respect knows you don't need them to." Kung totoo ang respeto mo sa sarili mo, hindi mo ito ipinapasa sa kamay ng ibang tao. Hindi mo ito isinusuko para lamang magustuhan ka nila. At hindi mo ito ipinagpapalit para lang marinig ang mga salitang matagal mo nang dapat hindi hinihintay. Dahil sa dulo, hindi mo kailangan ang respeto nila para mabuhay. Pero kailangan mo ang respeto mo sa sarili mo para hindi mamatay ng unti-unti sa loob. Kaya kapag dumating ang oras na makita mong hindi ka na tinatrato ng tama, kapag naramdaman mong hindi na pantay ang bigat na ibinibigay nila kumpara sa bigat na binibitbit mo, tumayo ka, tahimik, at umalis. At kapag umalis ka, huwag kang babalik-balik sa pinto na isinara mo na. Huwag mong subukang paalalahanan sila kung sino ka. Dahil hindi na mahalaga kung makita pa nila o hindi. Dahil ang totoo kapag tahimik kang lumakad at iniwan sila sa ingay nila, doon nila mararamdaman ang presensya mo ng pinakamalakas. Doon ka umakyat, hindi para makita nila, kundi para mailigtas mo ang sarili mo mula sa kanila. At pagdating mo sa itaas, kapag nakatingala na sila at tanong nila kung paano ka nakarating doon, hindi mo na kailangang sagutin dahil wala na silang karapatan. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang respeto ay hindi galing sa kanila. Hindi ito hinihingi, hindi ito ibinibigay, kundi binubuo mo mismo sa sarili mo. Sa bawat sandaling pinipili mong hindi yumuko, hindi magmakaawa at hindi manatili sa mga lugar na hindi ka nakasya. At kapag natutunan mong gawin ito, kapag natutunan mong umalis ng may dignidad at umakyat ng may katahimikan, doon mo makikita ang tunay na taas ng sarili mo. At doon ka nila hindi kailanman makakalimutan. Tayo na mga tahimik, madalas tayo'y hindi naiintindihan. Pero ang mundo ay hindi nakikinig sa ingay, nakikinig ito sa bigat. At ang bigat ay hindi palaging sumisigaw, minsan ang pinakamalakas ay yaong pinakatahimik. Hindi natin kontrolado ang iniisip nila, hindi natin kontrolado ang daldal nila, pero kontrolado natin ang sarili natin. At kapag nagawa mong kontrolin ang sarili mo, galit, takot, yabang, inggit, pangamba, hindi ka nila basta-basta matitinag. Tayo'y parang mga bato sa gitna ng unos, tahimik pero matibay, hindi umaangal, hindi tumatakas, nananatili. Kaya ngayong araw na ito, itanong mo sa sarili mo, gusto mo bang makilala dahil sa ingay mo? O dahil sa bigat mo? Dahil sa ingay, madali kang kalimutan. Pero dahil sa bigat, mahirap ka nilang balewalain.
Kung gusto mong respetuhin kahit tahimik ka lang, maging tao kang hindi nila kayang basahin, hindi nila kayang baliin, hindi nila kayang maliitin. Dahil ang respeto, hindi mo yan hihingin. Kukunin mo yan, hindi sa salita kundi sa kilos, hindi sa yabang kundi sa disiplina, hindi sa galit kundi sa katahimikan. The best revenge is not to be like your enemy, Marcus Aurelius. Maging iba ka, tahimik, matatag, at hindi nila kailanman malilimutan. At kung umabot ka rito, tanungin mo ang sarili mo, anong uri ng katahimikan ang pinili mo? Yung tahimik dahil takot o yung tahimik dahil malakas? Tahimik na nagtatago o tahimik na matatag? Ngayon na ang oras para pumili. At kung pipili ka, piliin mo ang tahimik na may bigat. Piliin mo ang katahimikan na hindi bunga ng takot kundi ng disiplina. Piliin mo ang katahimikan na nagdadala ng respeto, hindi awa. At kung may natutunan ka sa ating paglalakbay ngayong araw, kung may napukaw akong apoy sa loob mo, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Dahil dito, patuloy tayong magsasama sa landas ng disiplina, lakas at katahimikan. Isang hakbang lang ito sa mahabang daan, at sa bawat hakbang, lagi kang may pagpipilian, maging ingay o maging bigat. Anong pipiliin mo?